posibleng ugnayan sa pagitan ni Jesus at ng Diyos. Kumbaga sa liwanag ng araw, si Jesus ang sinag. O kaya si Jesus ang larawan na makikita kapag ginamit iyong singsing na pantatak. Para sa sumulat, walang ibang Diyos liban kay Jesus. Si Jesus ay Diyos na naging tao bilang ang anak, at ang mataas na pagtingin kay Jesus ang tinalakay sa kabuuan ng sulat. Sa unang bahagi, inihambing si Jesus sa mga anghel na pwede mong sabihing katawa-tawa. Kasi, bakit mga anghel? Sa tradisyon ng mga Hudyo, itinuturo na batay sa Deuteronomy Kabanata 33, Talata 2, ang Torah at ang mga salita ng Diyos ay ibinigay ng mga anghel kay Moses sa bundok Sinai. Kaya sa pagsasabing higit pa si Jesus kaysa sa mga anghel, ipinapahayag ng sumulat na mas importante si Jesus at ang kanyang mensahe na magandang balita kaysa sa lahat ng naunang mga tagapagbalita ng salita ng Diyos. Ang unang babala ay nagmula sa puntong ito. Kung tinawag ang Israel para sundin ang Torah na ibinigay ng mga anghel, gaano natin susundin ang mensahe na pinahayag ng anak ng Diyos? At hindi lang yan, dahil sa katayuan ni Jesus na higit pa sa mga anghel, di ba talagang nakakamangha na iniwan niya ang mataas na katayuang ito para maging tao, magdusa at mamatay? Kay Jesus, makikita natin ang pinakadakilang kaluwalhatian ng Diyos at ang dakilang kababaang loob niya dahil ikinabit niya ang kanyang sarili sa sobrang nakakaawang kapalaran ng mga tao. Sa Kabanata 3 at 4, nagpatuloy ang sumulat sa pahayag na si Jesus ay higit pa kaysa kay Moses, na nanguna sa mga Israelita sa disyerto at nagtayo sa banal na tolda. Si Jesus din ang pinuno ng bayan ng Diyos, pero sa kanya, hindi ang nagtayo ng tolda ang nakikita natin, kundi ang lumikha sa lahat. Pagkatapos ay inulit na ikinuwento ng sumulat ang pagrerebelde ng mga Israelita sa disyerto laban kay Moses. At sinayang nila ang pagkakataon na makapasok sa payapang buhay na inialok sa kanila ng Diyos sa lupang pangako. Ito ngayon ang pangalawang babala. Kung higit na mataas si Jesus kay Moses, ano kaya ang mangyayari kung magrerebelde tayo sa Kanya? Tayo rin ay nasa isang maladesyerto na kapaligiran at kailangan nating magtiwala sa Diyos para sa hinaharap na kapayapaan sa bagong nilikha ng Diyos. Kaya siguraduhin nating hindi tayo magrerebelde gaya ng ginawa ng Israel sa disyerto at masayang ang inaalok ng Diyos na makasama sa kanyang bagong nilikha. Sa Kabanata 5 hanggang 7, kinumpara si Jesus sa mga pari ng Israel na nagmula sa angkan ni Aaron. Ang kanilang tungkulin ay maging kinatawan ng Israel sa harap ng Diyos at mag-alay ng mga handog na magtatakip sa kasalanan ng mga tao. Pero tinukoy ng sumulat na hindi perpekto at nagkakasala din ang mga pari. Kaya lagi silang nag-aalay para sa sarili nilang kasalanan. Ganun din para sa iba. May bagay pa na higit na kailangan, kaya pinaliwanag niya na si Jesus ang bagay na yon. Siya ang perpektong pari. Pero hindi nanggaling si Jesus sa angkan ni Aaron. Ang totoo, si Jesus ay isang pari ayon sa hanay ni Melchizedek, yung misteryosong pari at hari mula sa sinaunang Jerusalem na makikita sa mga kwento tungkol kay Abraham. Makikita din sa mga awit 110 na ang Mesiyas na hari mula sa angkan ni David ay isang pari ayon sa hanay ni Melchizedek. Kaya ang pinakapunto ng sumulat ay ito. Si Jesus ang ganap at perpektong pari na isa ding hari. Wala siyang kapintasan at di siya nagkasala. Walang hanggan at lagi siyang nakahanda para sa bayan niya. Kaya higit pa siya sa kahit na sinong namamagitan sa Diyos at sa mga tao. Kaya ito ang kanyang babala sa bahaging ito. Ang pagtanggi kay Jesus ay pagtanggi sa pinakamahusay at nag-iisang pagkakataon para ganap na makipagkasundo sa Diyos. Kaya huwag mong gagawin iyon. Ihahatid tayo nito sa huling paghahambing sa Kabanata 8 hanggang 10. Ipinapakita ng sumulat na ang kamatayan ni Jesus sa krus
ang pinakahuling alay, masigit kaysa sa lahat ng mga hayop na inialay sa templo. Ang mga alay na iyon ay kailangang laging gawin sa araw-araw at bawat taon tuwing araw ng pagtubos. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay isang beses lang at para sa lahat, at sapat na ito para mapatawad ang mga kasalanan ng buong mundo. Kaya nagbabala ang sumulat sa mga bumabasa na huwag tatalikuran si Jesus. Gaya ito ng pagtalikod sa isang napakabuting alok na kapatawaran ng Diyos. Bakit mo gagawin yon? Pangwalang hanggan ang alay ni Jesus. Para sa Kanya, ito ang pundasyon ng bagong kasunduan na binanggit sa mga propeta, kung paano ang lahat ng kasalanan ay pinatawad. Itinataas si Jesus sa lahat ng mga paghahambing na ito, at ang panghuling bahagi na ito ay isang malaking hamon para sumunod kay Jesus. Kaya isipin mo ang buong larawan. Kay Jesus, nahanap nila ang mismong salita ng Diyos. Kay Jesus, mayroon silang pag-asa para sa bagong nilikha. Si Jesus ang kanilang walang hanggang pari. Siya ang alay na walang kapintasan. Kaya ngayon, dapat nilang sundin ang lahat ng dakilang halimbawa ng pananampalataya na makikita sa lahat ng kwento sa mga banal na kasulatan. At dapat silang manatiling tapat kay Jesus, umaasa na sa kabila ng kahit anong pagdurusa at pagpapahirap, hindi iiwanan ng Diyos ang kanyang bayan. Iyon ang pangunahing daloy ng ideya sa buong sulat na tinawag na isang maikling pangangaral. Ito ang ilang extra tips sa pagbabasa ng sulat na ito. Tuwing babanggit ang sumulat ng talata sa lumang tipan at malimit iyon, tumigil ka. Tingnan ang talata at basahin yon sa sarili nitong konteksto. Minsan maguguluhan ka, pero mas madalas ay makikita mo ang iba't ibang uri ng nakakamanghang mga koneksyon na hindi mo napapansin dati. Matutuwa ka talaga pag ginawa mo ito. Dapat ring malaman mo na mag-aalala ka sa mga babalang mababasa mo, pero iyon talaga ang punto dito. Hindi sinulat ang mga ito para matakot ka. Sinulat ang mga ito para ipakita sa iyo na maling-mali ang pagtanggi kay Jesus dahil talagang napakagaling niya. Ang lahat ng mga babalang ito ay nagsisilbi para sa mas malaking layunin ng sulat. Ipakita na si Jesus ang pinaka-perpekto at ganap na pagpapahayag ng pag-ibig at awa ng Diyos. At yan ang tungkol sa sulat sa mga Hebreo. Okay na to. So, ang next po natin is Book of James. Next slide po. So, ayun. So, author, date, and recipient. So, this letter was written by James, the brother of Jesus, according to Matthew 13:55, and the leader of the Jerusalem church. So, the letter of James was likely written predominantly in Jewish Christian house churches outside the Palestine. So, dati pa lang po, andyan na ang Palestine. Uy, sa mga updated po sa balita sa mga nangyayari doon sa war, may gera pa rin po doon hanggang ngayon. So, based on its mention of the 12 tribes in dispersion, so it's distinctly Jewish content and it's focused on persecution and poverty na hanggang ngayon po is nangyayari pa rin ongoing sa time po natin, which is yung persecution and poverty sa area nila doon. And purpose, the consistent focus of the book of James on practical action in the life of faith and reminiscent of the wisdom literature in the Old Testament, encouraging God's people to act like God's people. So the pages of James are filled with direct command to pursue a life of holiness, and he makes no excuses for those who do not measure up. Next slide po.
So ito po yung pinaka-outline ng Book of James. So andyan po yung greetings, yung testing of faiths, lagi pong ina-example dito yung mga consequences sa ano natin na madidiscuss po mamaya sa video. And then hearing and doing the word. So hindi lang po tayo nakikinig kundi ginagawa po natin kung ano po yung sinasabi sa Bible. And then the sin of favoritism, faith without work is dead. And number 6 is the sin of dissension in the community. 7 is the sin of the wealthy. Number 8 is the prayer of faith. And concluding admonition. So, ang application po nito ay focus on those areas that he mentioned in the book of James. So, your action during the trials. Meron po ditong dinidiscuss kung ano pong ginagawa during may mga trials tayo in life. And also, your treatment of those less fortunate, kung paano po tayo makisalamuha. Hindi lang po sa mas mataas sa atin, o kundi sa average person and sa mas mababa po sa atin. And the way you speak and relate to others, and the role that money plays in how you live your life. So, do good according to the faith you proclaim. So, hindi lang po tayo dito nagbabasa, kundi ginagawa rin po natin. Tinatry natin i-apply. At saka may na-discuss din po dito si James na hindi ko lang po alam kung mababanggit sa video, pero sabi niya, hindi porket believer ka is perfect ka na. So, once a believer, syempre, mas maraming trials, mas maraming temptation, mas maraming pinagdadaanan sa buhay kasi lagi nating binibitbit yung cross. So, wag po tayo magtaka na humihingi tayo ng patience, ng wisdom, pero pag andyan na yung parang trials na huhubog sa atin kung paano tayo bigyan ng mas mahabang pasensya or mas malawak na wisdom is nagreklamo tayo sa mga trials. Pero doon po nasusukat na kung i-apply po ba natin yung nababasa natin sa Bible. So, video na po. Thank you. Ang sulat ni Santiago. Iyan ang pangalan niya sa Tagalog. Kung titingnan mo sa Greek, malalaman mo na ang pangalan niya ay Iacobos, na sa Hebrew ay Yaakov. Iyan ang dahilan kaya marami sa mga nauna at modernong salin ay ginagawang Jacob ang pangalan niya. At iyan ang itatawag natin sa kanya sa video na ito. Marami ang mga Jacob sa bagong tipan. 2 sa kanila ay kabilang sa pangunahing grupo ng 12 alagad ni Jesus. Pero ang sulat na ito ay nanggaling kay Jacob na kapatid ni Jesus. Malalaman natin ang kwento ng Jacob na ito sa Aklat ng Mga Gawa at mula sa mga sulat ni Pablo. Pagkaalis ni Pedro mula sa Jerusalem para magsimula ng mga bagong Kristiyanong komunidad, umangat at nakilala ang kapatid ni Jesus na si Jacob bilang leader sa pangunahing samahan ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Marami sa kanila ay naniniwala sa Mesiyas o mga Kristiyanong Hudyo. Ito ang pinakaunang komunidad ng mga Kristiyano at alam natin na matinding hirap ang pinagdaanan nila sa 20 taon na si Jacob ang namumuno sa kanila. Nagkaroon ng tagutom kaya sobrang naghirap ang rehiyon nila. Habang ang mga Hudyo na naniniwala sa Mesiyas ay pinahirapan naman ng mga lider ng relihiyon sa Jerusalem. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nakilala si Jacob bilang haligi ng samahan ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Pinaglaban niya ang kapayapaan at namuno siya ng may tapang at karunungan hanggang sa pinapatay siya. Nasa libro na ito ang katuruan at karunungan na pinamana ni Jacob at pinagsama-sama sa isang maikli pero makapangyarihang sulatin. Ang libro ay nagsisimula gaya ng isang liham. Binabati niya ang lahat ng mga Hudyo na naniniwala sa Mesiyas at nakatira sa labas ng lupain ng Israel. Pero hindi ito gaya ng isang tipikal na sulat ni Pablo na madalas ay sinasagot ang mga problema ng isang lokal na samahan ng mga Kristiyano. Sa kabilang banda, ang librong ito ay kabuuan ng karunungan ni Jacob para sa bawat komunidad ng mga tagasunod ni Jesus. At ang layunin ni Jacob ay hindi para magturo ng bagong kaalaman tungkol sa teolohiya. Ang totoo,
gusto niyang makialam sa iyo at hamunin ang iyong pamumuhay. May dalawang pinaghuhugutan ng inspirasyon ang karunungan ni Jacob. Ang una ay ang mga turo ni Jesus tungkol sa buhay sa kaharian ng Diyos, lalo na ang sermon sa bundok na palagi niyang binabanggit sa libro. Ang pangalawang pangunahing inspirasyon ay ang aklat sa Biblia tungkol sa karunungan, ang mga kawikaan, lalo na ang mga kabanatang 1 hanggang 9. Literal na lumaki si Jacob na kasama si Jesus at ang aklat ng mga kawikaan, kaya halos kapareho ng mga ito ang tinuturo niya. Kitang-kita sa mga ito ang klase ng pananalita at mga paglalarawan sa sulat. Ang libro ay binubuo ng maikli pero mapanghamong pahayag tungkol sa karunungan. Puno ito ng mga paglalarawan at madaling tandaan na mga pangungusap. Ang punto ni Jacob ay hikayatin ang mga komunidad ng mga naniniwala sa Mesiyas na maging marunong at mamuhay ayon sa aral ni Jesus na base sa Torah. Mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Ang katawan ng libro ay makikita sa Kabanata 2 hanggang 5. Binubuo ito ng 12 maiikling aral na humihikayat sa bayan ng Diyos na buong pusong sundin ang daan ni Jesus. Ang lahat ng ito ay hindi tumatalakay sa iisang pangunahing ideya na parang isang tuwid na linya. Pero ang bawat aral ay magkakaiba at nagtatapos sa isang simple at madaling tandaan na kasabihan. Ang lahat ng ito ay pinag-uugnay ng mga salita at tema na inuulit-ulit. Ang galing nito. May dalawang katuruan sa simula ng katawan ng libro. Una, tungkol sa pagkiling sa iba at pagmamahal. Pinapakita ni Jacob kung paano tayo kumikiling sa ibang tao, lalo na kung kanino tayo nakikinabang. Tapos, binabaliwala natin yung iba kasi mahihirap sila. Para kay Jacob, kabaliktaran ito ng pagmamahal na inilarawan ni Jesus. Nagpatuloy pa siya. Pinakita niya ang pinagkaiba ng tunay na pananampalataya at sa hindi. Kung may nagsasabing sumasampalataya siya sa Diyos, pero pinapabayaan naman niya ang mga nangangailangan o mahirap, ang pananampalataya ng taong yun ay patay. Ang mga kilos nila ang nagbubunyag kung anong paniniwala ang mayroon sila. At ang tunay na pananampalataya ay dapat sumusunod sa mga aral ni Jesus. Makikita natin sa iba't ibang parte ng aklat ang 3 seksyon kung saan ipinaliwanag ni Jacob ang tinuro ni Jesus tungkol sa ating pagsasalita. Sa parehong bibig, nagpapahayag tayo ng nakakasakit sa kapwa at pagkatapos, nagpupuri sa Diyos. Sobrang gulo. Isa pa, hinuhusgahan natin ang mga tao at sinisiraan pa natin sila pag nakatalikod na. Minsan, binabaluktot din natin kung anong totoo para sa sariling pakinabang. Ang ating pagsasalita tungkol sa ibang tao ay parang bintana kung saan nakikita ang laman ng ating mga puso at pag-uugali. Pinapakita ng ating mga salita ang katotohanan tungkol sa ating pag-uugali. Naniniwala rin si Jacob na ang komunidad ng kaharian ng Diyos ayon sa turo ni Jesus ay dapat maging lugar kung saan winawasak ang pader na naghihiwalay sa mga tao ayon sa kanilang kayamanan o posisyon sa lipunan. Nagbabala muna siya tungkol sa pagyayabang ng mga tao dahil sa kayamanan. Iniisip nila na habang buhay silang may pera. Sinabi niyang, hindi, mabubulok ang kayamanan ninyo sa isang araw, gaya niyo. Sa kabaligtaran, ang bayan ng Diyos ay dapat mamuhay ng may pagtitiis at pag-asa na babalik si Jesus para ayusin ang lahat ng mga bagay. Ito dapat ang nagtutulak sa mga tao para mamuhay sa pananampalataya at laging manalangin. Ngayon, talagang napakahusay ng lahat ng aral sa bahaging ito ng aklat. Kulang ang oras sa video na ito para mapag-usapan lahat. Pero seryoso, dapat basahin mo ang lahat ng ito at huwag kang magmadali. Ngayon, makikita natin sa umpisa ng 12 mahuhusay na katuroang ito ang panimulang kabanata. Parang batis na umaagos ang magagaling na katuroan at mga talatang ito. Nakadisenyo silang lahat para pag-isahin ang mga pangunahing ideya ng buong aklat. Sa katunayan, ipinakikilala ng kabanatang ito
ang lahat ng mga pangunahing ideya at tema na makikita mo sa Kabanata 2 hanggang 5. Nagsimula si Jacob sa pagsasabing alam niya na mahirap talaga ang buhay kasi personal niyang naranasan yon. Pinatay pa nga siya at naging martir pagkatapos niyang isulat ang liham na ito. Naniniwala siya na ang mga pagsubok sa buhay at paghihirap ay parang regalo na di inaasahan. Tinutulungan tayo ng mga ito para maging matatag at nahuhubog ang ating pagkatao. May ginagawang nakakamangha ang Diyos sa atin kapag humaharap tayo sa pagsubok. Nakakatulong ito para maging maayos tayo at kumpleto. Ang salitang kumpleto ay napakahalaga para kay Jacob. Inulit niya ito ng 7 beses sa libro. Sa biblikal na Hebrew at sa Greek, ang salitang ito ay tumutukoy sa pagiging buo. Ibig sabihin, namumuhay na kumpleto at buong-buo habang ang mga kilos mo ay nakaayon sa mga mabuting katangian at paniniwala na tinanggap mula kay Jesus. Alam ni Jacob na marami sa atin ay talagang nabubuhay ng sugatan at may malalaking problema sa ating pagkatao. Delikado ang lagay nating lahat higit pa sa inaakala natin. Mabuti na lang at misyon ng Diyos na pagalingin ang mga taong winasak ng kasamaan. Aayusin niya sila. Nagsisimula ito sa pagkakaroon ng karunungan at makita ang kahirapan sa isang bagong pananaw. Saganang ibibigay ng Diyos ang ganitong uri ng karunungan sa mga taong hihingi nito ng may pananampalataya at hindi nag-aalinlangan sa katangian ng Diyos. Tapos sa oras na malaman natin na tayo ay mababa at mahina sa harapan ng Diyos, kailangan nating mamili kung matatakot tayo o magtitiwala tayo sa Kanya. At ang tunay na karunungan ay ang paniniwala na mabuti ang Diyos kahit ano pa ang ating kalagayan. Kaya kung kahirapan ang nagpapahirap sa iyong buhay, subukan mong tingnan yon na pagpapala kasi yon ang magtutulak sa iyo para sa Diyos ka lang magtiwala. At saka, pansamantala lang ang kayamanan. Lilipas ang lahat ng ito gaya ng mga ligaw na bulaklak tuwing tag-init. Kaya kapag tayo ay nasa mahihirap na sitwasyon, huwag tayong magalit sa Diyos. Imbis na magalit, hayaan mo ang iyong mga karanasan ang magpaalala sa mga tinuro ni Jesus tungkol sa katangian ng Diyos. Mapagbigay siya bilang Ama. Sasamahan niya tayo sa ating mga sakit at pwedeng-pwede tayong magtiwala sa Kanya. Ang Diyos na ito sa tulong ni Jesus ang nagbigay sa atin ng bagong buhay at maging mga bagong tao na kayang harapin ang pagdurusa at lubos na nagtitiwala sa Ama, gaya ng ginawa ni Jesus. Mahahanap natin ang bagong pagkatao na ito kung hindi lang tayo basta nakikinig sa salita ng Diyos, kundi ginagawa natin ang sinasabi nito. Tinawag ni Jacob ang salita ng Diyos bilang ang perpektong Torah na nagpapalaya. Ang tinutukoy niya ay ang pinakadakilang utos ng Torah na ipinasa sa atin ni Jesus. Pinalaya niya tayo para mahalin ang Diyos at mahalin ang ating kapwa. Pinakita ni Jacob sa praktikal na paraan kung anong mukha ng ganoong klase ng pagmamahal. Ibig sabihin nito ay pagsasalita sa mabait at mapagmahal na paraan, paglilingkod sa mahihirap, at pamumuhay ng may buong pusong pagtitiwala sa Diyos lang. Ngayon, makikita mo sa pambungad na kabanatang ito ang lahat ng mga pangunahing salita at ideya na masusing tinalakay sa 12 katuruan sa mga kabanatang 2 hanggang 5. Talagang pinag-aralang mabuti ni Jacob ang karunungan ni Jesus at ng mga kawikaan. Isang napakalaking pagpapala na binigay niya sa atin ang aklat na ito na naglalaman ng kanyang karunungan. Talagang nakakamangha at napakaganda ng ginawa niyang ito para sa mga gustong sumunod kay Jesus. At ang aklat ni Santiago o Jacob ay tungkol sa mga yan. Hello? So, dun po nag-end yung sa James. And now naman po, i-discuss ko naman po yung sa 1 Peter. So, yung sa 1 Peter po, nagfo-focus po to sa mga
believers na nagko-continue pa rin sa life kahit nagkakaroon ng mga sufferings and nakakaramdam ng mga hardship. And si First Peter po, ito po yung tinatawag na job of the New Testament. Kasi laman po nito is mga encouragement sa mga believer na mag-continue pa sa life and sa pagsaserve kay Lord. So, next slide po. So, para naman po sa author, date, and recipient, the Apostle Peter wrote this letter, and he was once a fisherman, but now was a disciple, a witness of the sufferings of Christ. And he probably wrote the letter from Rome, Babylon, almost certainly refers to Rome, around AD 62 to 63 during Nero's reign. And also, the letter is addressed to the Christians scattered in Ayan po. So, the letter is addressed to Christians scattered in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. This is an area in north of the Taurus Mountains in Asia. This territories has been impacted by Greco-Roman culture and had been under Roman control from the mid-1st century. And yung purpose naman po ng 1 Peter kung bakit po siya na-create, Peter is creating to encourage his reader to endure suffering and persecution by giving themselves entirely to God. So next slide po. Para naman po sa outline or yung pinakalaman ng 1 Peter, yung una po nun is yung opening from 1 to chapter 1, 1 to verse 1 to 2. And next po is yung call to salvation as exile. Pangatlo po is living as strangers to bring glory to God in a hostile world. Next po is enduring suffering. And lastly is yung concluding words. And yung application naman po nito, kapag binasa po natin, like ano po ba yung pwede nating magamit or matutunan and ma-apply po natin sa buhay. Peter's encouragement to his Christian readers is one of perseverance in faith. It isn't enough for us to simply get up every morning and trudge through each day. Neither is it advisable to paste a smile on our face and ignore troubles. Instead, the lesson of 1 Peter is to push through the troubles, recognizing their temporary presence in our lives while walking in holiness and hope as people of faith. So, ibig sabihin, lagi lang po natin tandaan na yung mga pinagdadaanan po natin sa buhay, temporary lang siya. Like, hindi siya pang matagalan. So, lagi natin iput sa ating mga isip na matatapos din natin to by the help of our Lord. So, yun po yung laman ng 1 Peter. So, pwede na po nating mapanood yung video po for 1 Peter. Thank you po. Ang unang sulat ni Pedro. Kilala siya bilang Simon o Simon noong una siyang naging tagasunod ni Jesus at isa siya sa mga leader ng 12 alagad. Nang ipinahayag niyang si Jesus ang Mesiyas, pinalitan ni Jesus ang pangalan niya at ginawang Kefas. Aramaic ito na ibig sabihin ay bato. Tapos isinalin sa Greek kaya naging Petros o Pedro. Nangako si Jesus na magiging leader siya ng mga apostol para gabayan ang komunidad ng Mesiyas sa Jerusalem nung nagsisimula pa lang ito. At iyon nga ang nangyari. Naalala ninyo ang mga unang kabanata ng Aklat ng Mga Gawa. Pagkalipas ng panahon, tinawag ni Pedro para dalhin ang magandang balita ni Jesus sa labas ng teritoryo ng Israel. At naisulat ang liham na ito makalipas ang ilang dekada ng kanilang misyon sa malawak na mundo ng Roma. Malalaman natin sa dulo ng sulat na ito na nasa Roma si Pedro, tinawag niya itong Babylonia. At malalaman din natin na ang sulat na ito ay pinasulat ni Pedro sa isang tao na nagpakilalang bilang Silvano, na kasama din ni Pedro sa paglilingkod. Isa itong sulat na pinadala sa iba't ibang komunidad ng mga Kristiyano sa probinsya ng Roma sa Asia Minor. Sa ngayon, sakop ito ng bansang Turkey. Nalaman ni Pedro na ginigipit ang mga Kristiyanong ito na ang karamihan ay di Hudyo.
Inaaway at pinapahirapan sila ng mga kapitbahay nilang Greek at Roman. Kaya sumulat si Pedro para palakasin ang loob nila sa kabila ng kanilang pagdurusa. Makakatulong ito para ipaliwanag ang disenyo ng sulat at ang mahalagang tema nito. Sinimulan ito ng isang pagbati. Kasunod ang isang magandang awit ng papuri sa Diyos kung saan pinakita ang pangunahing tema na tatalakayin sa mismong katawan ng sulat. Dito niya kinilala ang mga pinapahirapang Kristiyano bilang mga tunay na bahagi ng isang bagong pamilya. Makakatulong ang pagkilala na ito sa kanila para makita nila na ang pagdurusa ay paraan ng pagiging saksi para kay Jesus at naitutuon nito ang kanilang pag-asa sa hinaharap o sa pagbabalik ni Jesus. Tara, tingnan natin. Makikita mo kung paano nangyayari ang lahat ng ito. Sinimula ni Pedro sa pagbati sa mga Kristiyano na tinawag niyang piniling bayan ng Diyos na nabihag sa iba't ibang lugar sa mundo. Ngayon, nilinaw ni Pedro sa buong sulat na ito na mga hentil na Kristiyano ang sinusulatan niya. Pero inilarawan niya sila gamit ng mga salitang mula sa Lumang Tipan na nagpapakita kung paano pinili ng Diyos ang mga Israelita, ang pamilya ni Abraham na binihag at nagpagala-gala. Ito ang pangunahing diskarte na inulit-ulit ni Pedro sa buong sulat. Gusto niyang makita ng mga naghihirap na Kristiyanong hentil na dahil kay Jesus ay kabilang na sila sa pamilya ni Abraham. Kaya gaya niya, para silang pinatapon at nagpagala-gala din. Hindi sila naiintindihan, minamaltrato at hinahanap nila ang totoong tahanan nila sa lupang pangako. Ipinagpatuloy ni Pedro ang ideyang ito sa panimulang kanta. Pinuri niya ang Diyos kasi dahil sa Kanya, kaya pinapanganak ulit ang mga tao ng may buhay na pag-asa dahil muling nabuhay si Jesus sa kapangyarihan ng Espiritu. Tinatawag ng Diyos ang lahat ng tao sa bagong pamilya na nakasentro kay Jesus. Isa itong pamilya na may bagong pangalan bilang mga minamahal na anak ng Diyos at may bagong pag-asa sa isang mundo na muling isisilang dahil sa pag-ibig ng Diyos, pagbalik ni Jesus bilang hari. At sa mga taong may ganitong pag-asa, ang pagdurusa at paghihirap ay isang kakaibang regalo dahil tinutupok nito ang mga maling pag-asa at mga sagabal tulad ng apoy na nagpapadalisay at pinapaalala sa atin ang tungkol sa tunay nating tahanan at pag-asa. Kaya sa kabaligtaran, ang mga paghihirap sa buhay ay mas nagpapalalim ng ating pananampalataya. Mas nagiging totoo ito dahil sa kanila. Mula dito ay lilipat si Pedro sa mismong nilalaman ng sulat. Pero tatalakayin niya ang lahat ng mga ideyang ito ng mas malalim. Kaya binuo niya muna ang tema tungkol sa bagong pamilya at pangalan ng bayan ng Diyos. Kumuha siya ng mga sikat na paglalarawan ng Lumang Tipan sa pamilya ng Israel at iniugnay sa mga hentil na Kristiyanong ito. Gaya ng mga Israelita na iniwanan ang Ehipto, dapat din silang maghanda at iwanan ang dati nilang pamumuhay tungo sa bagong hinaharap. Sila na ngayon ang banal na bayan ng Diyos na naglalakbay sa ilang na lugar. Sila ang mga tao sa bagong Eksodo na tinubos ng dugo ni Jesus, ang pinakahuling tupa na inalay sa panahon ng Paskwa. Sila ang bayan sa bagong kasunduan. Nakaukit ang salita ng Diyos sa loob nila. Pinapasiglang muli ang kanilang mga puso at binabago ang kanilang pag-iisip. Sila ang bagong templo na itinayo sa nag-iisang pundasyon, si Jesus. At sila ang bagong kaharian ng mga pari na naglilingkod sa Diyos bilang mga kinatawan niya sa mga bansa. Sa paglalapat sa lahat ng kamanghamanghang mga imaheng ito sa mga pinapahirapan ng mga Kristiyanong hentil, inilalagay ni Pedro ang kanilang pagdurusa sa isang bagong kwento at dadalhin tayo nito sa kasunod na bahagi. Ang totoo, ang pagpapahirap sa kanila ay nakakatulong para mabigyang linaw ang misyon nila sa mundo. Ang magpatotoo tungkol sa habag ng Diyos para sa mga bansa.
Kaya hinikayat muna sila ni Pedro na magpasakop sa pamamahala ng Roma, kahit na mapang-api ito. Oo, kinikilala niyang hindi makatarungan ang pagpapahirap sa kanila at ang kanilang pagdurusa. Pero hindi ito malulutas ng marahas na makikipaglaban. Salungat din ito sa mga itinuro ni Jesus, kung paano niya minahal ang mga kaaway imbes na patayin sila. Binigyang diin ni Pedro ang mahirap na sitwasyon ng mga Kristiyanong alipin at asawa na nakatira sa isang Romanong tahanan na ang namumuno ay hindi tagasunod ni Jesus. Ang problema, ang bawat nakatira sa tahanan ay dapat sumunod sa pinuno ng bahay at sambahin ang mga Diyos niya. Kaya alam ni Pedro na magiging kahina-hinala ang pagiging tagasunod ni Jesus. Sabi ni Pedro, totoo, talagang pinalaya ni Jesus ang lahat ng Kristiyano, kabilang ang mga Romanong asawa at alipin. Pero dapat nilang ipakita ang kalayaan na ito, hindi sa paghihimagsik, kundi sa paglaban sa kasamaan gaya ng ginawa ni Jesus, sa pagmamahal at pagiging mabuti sa iyong mga kaaway. At sa mga tahanan na Kristiyano rin ang asawang lalaki, ibang kwento naman yon. Dapat naiiba ang pagtrato nila sa kanilang mga asawa, di gaya ng mga kapitbahay nilang Romano. Dapat ituring nila ang kanilang asawa na kapantay sa harap ng Diyos na dapat igalang at irespeto. Umaasa si Pedro na ang pagsunod sa halimbawa ni Jesus sa pagmamahal at sa kanyang naiibang kaharian ang magpapalakas sa kanilang mensahe at patotoo sa habag ng Diyos para makita ng mga tao ang magandang katotohanan tungkol sa daan ni Jesus. Pero iniisip ni Pedro kung ano ang totoong mangyayari. Alam niyang patuloy na papahirapan ang mga Kristiyano, kaya pinaalala niya sa kanila na may katarungan para sa kanila sa hinaharap. Inalala niya na kahit si Jesus ay hindi nakaranas ng hustisya, pinahirapan at pinatay ng masasamang kapangyarihan, pero ang totoo ay namatay siya para sa kasalanan ng kanyang mga kaaway. Pagkatapos, binigay sa kanya ang katarungan nung binuhay siya muli sa tulong ng Espiritu. Kaya ngayon, si Jesus ay itinanghal bilang hari ng lahat ng tao at sa mga espiritong may kapangyarihan. Ipinakita ni Pedro kung paano ang bautismo ay nagbibigay ng katarungan sa mga tagasunod ni Jesus. Gaya ni Noah, naligtas sila mula sa tubig. Hindi iyon magic na ritual, kundi isang banal na simbolo na nagpapakita ng kanilang nabagong puso at ang hangarin nilang makasama si Jesus sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya ngayon, kahit patayin sila dahil sinusunod nila si Jesus, umaasa silang makukuha nila ang katarungan sa hinaharap at paparangalan sila kasama ng kanilang hari. Ito ang magdadala kay Pedro sa huling bahagi. Binalikan niya ang mga sinabi ni Jesus na dapat ituring ng mga alagad niya na karangalan at kagalakan ang pahirapan na tulad niya. Hinikayat ni Pedro ang mga lider ng iglesia na alagaan ang mga Kristiyanong nagdurusa at ipakita sa kanila ang kabutihan ng lider na naglilingkod, gaya ng pinakita ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. At sa huli, ipinaalala ni Pedro sa mga Kristiyanong ito ang tungkol sa tunay na kaaway na hinaharap nila. Ang matinding kalaban na ito ay hindi lang dahil sa kultura o politika. May mga madidilim na kapangyarihang espiritual na kumikilos at nagpapatindi sa galit at karahasan. Kaya dapat nilang labanan ang kasamaan na ito sa tulong ng pananatiling tapat kay Jesus at sa kanyang mga katuruan. At sa paghintay sa kanyang pagbabalik at lubos na tagumpay laban sa kasamaan. Nagtapos si Pedro sa isang panalangin para sa lakas na mula sa Diyos at ipinaabot niya ang pagbati mula sa samahan ng mga Kristiyano sa Roma na tinatawag niyang Babilonya. Ang ganda nito, sinusunod ni Pedro dito ang tradisyon ng mga propeta sa Lumang Tipan, kung saan ang pangalang Babilonya ay naging pangunahing simbolo para sa lahat ng masasamang bansa. Ang Roma ang bagong Babilonya at ang imperyo nito ang bumihag ngayon sa bayan ng Diyos mula sa totoo nilang tahanan sa bagong nilikha. Ang unang sulat ni Pedro ay isang magandang paalala tungkol sa pag-asa ng Kristiyano sa gitna ng pagdurusa.
Ang bayan ng Diyos ay isang maliit na grupo ng mga taong hindi naiintindihan ng iba sa simula pa lang. Kaya talagang aawayin sila kasi mas pinili nilang mamuhay sa ilalim ng pamumuno ng ibang hari, si Jesus. Kahit na ganon, parang kakaibang regalo pa rin ang pagpapahirap para sa mga Kristiyano kasi nagbibigay ito ng pagkakataon para makita ng iba ang mapagbigay na pagmamahal ni Jesus na mas pinapalakas pa ng pag-asa sa kanyang pagbabalik. At yan ang tungkol sa unang Pedro. Hello. Yung next naman po yung continuation ng 1 Peter, 2 Peter. So, continuation lang din po siya ng about sa spiritual growth, discernment against false teaching. Kasi dito na po dumadami yung mga false teachers sa time ni Peter. And then yung kailangan certain po tayo sa mga stand natin and belief as a Christian. In-emphasize lang po dito ni Peter. So, next slide po. So, author, date, and recipient. So, Peter identifies himself as an apostle of Jesus Christ. He specifically mentions that he was an eyewitness of the transfiguration, and Peter probably wrote this letter from prison in Rome nung nakulong po siya, not too long before his death by execution. So, it's impossible to identify with certainty the churches Peter addresses. So he may have been writing the churches of Asia Minor because Peter mentions that this is his second letter to these same people. So the purpose is Peter writes his brief final reminder to the churches so that his readers will, by God's grace, live in a way that is pleasing to God. So in doing so, Peter must also combat the false teachers who were apparently exerting pressure on the churches to depart from the true knowledge of Christ. So the false teachers is not only a theological challenge but also a moral one. So promoting some of the sexual permissiveness as legitimate Christian lifestyle. Next slide po. So ito po yung pinaka-outline ng 2 Peter. So initial greetings pa rin po. God's grace in Christ is the source of godly living, and Peter's reminder to the churches, evaluation of the false teaching, so yung discernment po. So and then the day of the Lord will surely come. Ayun na po yung second coming na certain po si Peter. And then 6 is concluding encouragement about sa ating mga Christians kung paano po ba mamuhay ng alam po natin yung belief and stand natin as a Christian. So, ang application po nito is believers can cause discord in relationships and theology. To prevent this, we must know God through His Word. So, kailangan po natin magbasa ng Bible. So, this knowledge protect us from conflict. As Peter said, be on your guard. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, next na po is yung pinaka-video. Ang ikalawang sulat ni Pedro. Para ito sa parehong samahan ng mga Kristiyano na binanggit sa unang sulat ni Pedro at malamang na sinulat ito sa iisang lugar sa Roma. Nalaman ni Pedro na malapit na talaga siyang mamatay. At ang katibayan natin ngayon ay mula sa naunang tradisyon na pinatay nga si Pedro ng mga opisyal ng Roma sa panahon ng paghahari ni Emperador Nero. Kaya ang sulat na ito ay nagsisilbing mensahe ng pamamaalam ni Pedro. Sinimulan niya sa pagbibigay ng huling hamon. Para sa kanya, hindi dapat tumigil sa paglago ang mga tagasunod ni Jesus. Pagkatapos, sinundan ito ng 2 babala tungkol sa masasamang guro na patuloy na dumadami. Nililigaw nila ang mga Kristiyano una sa masama nilang pamumuhay at pangalawa sa baluktot nilang katuruan. Sa buong sulat, sinasalungat ni Pedro ang mga paratang ng mga guro na ito laban sa kanya at sa iba pang mga apostol.
At ang layunin ni Pedro ay ibalik ang tiwala at kaayusan sa mga komunidad ng mga Kristiyano. Kaya nagsimula si Pedro sa pagpapaalala sa mga iglesyang ito na sa tulong ni Jesus, tinatawag ng Diyos ang mga tao para makibahagi sa banal niyang katangian. Ibig sabihin, ang makibahagi sa buhay na walang hanggan at pag-ibig ng Diyos. Talagang nakakamangha ito at kailangan nito ng panghabang buhay na tugon. Pag tinanggap ang regalong ito, mayroon kang obligasyon na pagyamanin ang mga pag-uugaling nagpapakita din ng banal na katangian ng Diyos. Naglista si Pedro dito ng 7 katangiang dapat pagsikapan. At ang panghuli ay sumasakop at ito ang pinakamataas sa lahat. Ang pag-ibig na ayon kay Jesus ay ang pag-aalay ng sarili para sa ikabubuti ng iba, kahit ano pang sabihin nila o kung anuman ang kapalit. Para kay Pedro, ang pagmamahal ay pakikibahagi sa mismong buhay ng Diyos. Tapos, tinalakay ni Pedro ang pinakalayunin ng sulat. Magsisilbi itong alaala sa kanyang katuruan na pwedeng ipasa sa mga susunod na henerasyon dahil hindi na siya magtatagal para ibahagi ito sa kanila ng personal. Kaya bago siya mamatay, gusto niyang sagutin ang mga pagtutol at mga paratang na ginagawa ng mga guro na bumabaluktot sa katuruan ni Jesus at ng mga apostol. Unang sinagot ni Pedro ang isang paratang na inuulit-ulit ng mga hindi naniniwala sa ngayon at sa hinaharap. Gawa-gawa lang daw niya at ng mga apostol ang lahat ng mga bagay tungkol kay Jesus, ang kanyang muling pagkabuhay mula sa kamatayan at pagiging hari niya sa mundo. Hindi raw babalik si Jesus pagdating ng araw. Kaya nagpatotoo si Pedro na nakita niya mismo ang pambihirang pagkakataon noong nagbago ang anyo ni Jesus sa bundok. Balikan ang kwento sa Marcos, Kabanata 9. Nakita ng mga apostol kung paano itinanghal si Jesus bilang hari at ang ibig sabihin ng kanyang muling pagkabuhay ay nabubuhay siyang bilang hari at babalik para iligtas ang ating mundo pagdating ng araw. Kaya ang pagbabalik ni Jesus sa hinaharap para dalhin ang kaharian ng Diyos ay katuparan ng lahat ng tinutukoy ng mga sinaunang banal na kasulatan. Ang mga mensahe ng mga propeta sa lumang tipan ay hindi inimbento o edisyon lang. Ang totoo, sa tulong ng mga sinabi ng mga taong ito sa kasulatan at ng taong si Jesus, kinakausap tayo ng Diyos. Nagpatuloy si Pedro at sinagot niya ang mga banta ng masasamang pinuno sa iglesia at pinunan niya ang mga pagtutol nila. Una, itinatanggi ng mga gurong ito ang ideya ng huling paghukom. Kahit siguradong mananagot sa Diyos ang lahat ng mga tao para sa kanilang mga desisyon sa buhay. At ang pagtanggi na ito ang paraan para madaling balewalain ng mga gurong ito ang tinuro ni Jesus tungkol sa pera at sex kasi malaki ang pakinabang nila sa pagtuturo sa mga iglesia. Bukod pa ang ginagawa nilang pakikipag-sex kung kani-kanino. Pero pinapaalala ni Pedro sa mga bumabasa ng sulat na kayang-kayang harapin ng Diyos ang paghihimagsik ayon sa kanyang katarungan. Kinuwento niya ang 3 sinaunang halimbawa kung paano ito ginawa ng Diyos. Una niyang binanggit ang kwento tungkol sa mga anak ng Diyos sa Genesis 6 at kung paano ito pinaliwanag sa isang kilalang sulatin ng mga Hudyo na tinatawag na Unang Enoch. Ayon sa Unang Enoch, ang mga anak ng Diyos ay mga rebeldeng anghel na lumabag sa hangganan at nakipag-sex sa mga kababaihan. At ang resulta ay pinarusahan sila ng Diyos. Binanggit ni Pedro ang kwento ng sinaunang baha at ang kwento ng Sodoma at Gomora. Sa bawat sitwasyon na ito, may naghihimagsik at nagbubunga yon ng parusa galing sa Diyos. Pero para kay Pedro, laging tapat ang Diyos na iligtas ang kanyang mga tao at ginamit niya ang kwento ni Lot para magbigay ng halimbawa. Kinumpara ngayon ni Pedro ang mga sinaunang kwentong ito sa masamang pamumuhay ng mga guro. Gustong-gusto din nila ng pera at sex. Ayaw nilang magpailalim sa kapangyarihan ng Diyos. At tinuturuan pa nila ang iba na isiping walang pakialam ang Diyos sa kanilang mga desisyon sa buhay. Sinabi niyang nagtuturo sila ng mensahe ng kalayaan ng Kristiyano, pero ginagamit nila ito upang magawa nila ang kahit anong gustuhin nila.
Ito ang dahilan kung bakit babanggitin ni Pedro ang mga sulat ni Pablo sa Kabanata 3. Lumilitaw na binaluktot ng mga gurong ito ang mensahe ni Pablo tungkol sa kalayaan kay Kristo. Pero hindi iyon ang kalayaan na tinutukoy ni Pablo. At nilinaw ni Pedro na hindi talaga malaya ang mga gurong ito. Ang totoo, mga alipin sila ng mga pagnanasa ng kanilang katawan. At dahil mga Kristiyano sila, mas nakakadismaya ito kasi alam nila ang aral ni Jesus, kaya mas malaki ang pananagutan nila. Nagiging mga nakakaawang halimbawa sila ng sinaunang kawikaan tungkol sa aso na kinakain ulit ang sinuka nito. At baboy na pinaliguan pero bumabalik sa putik. Sinagot ngayon ni Pedro ang katwiran bakit tinatanggi ng mga guro ang huling paghuhukom. Sinasabi nilang dumarating at lumilipas ang mga henerasyon ng mga taong may takot sa Diyos, pero hindi nangyayari ang kanilang mga inaasahan. Nasaan ang ipinangakong pagbabalik ni Jesus? Sinagot ito ni Pedro sa pagpapakita kung gaano kakitid ang pananaw na ito. Tingnan niyo ang lahat ng nakakamanghang nilikha kung saan tayo ngayon nakatira. Nabubuhay tayong lahat ngayon, pero sa nakalipas na panahon, ibig sabihin ginamit ng Diyos ang salita niya para likhain ang lahat mula sa wala at gawing maayos ang lahat sa gitna ng kaguluhan. At kaya niyang gawin ulit iyon. Kaya ang talagang tanong ay, bakit ang tagal ng Diyos? Pero pinaalala ni Pedro na kulang ang pagkaintindi nating mga tao sa ideya ng oras at panahon. Ang mahabang panahon ng pagtatrabaho ng Diyos ay hindi magkakasya sa orasan ng maiikli nating buhay. Ang mahabang panahon na ito ay nagpapakita ng pagtsatsaga ng Diyos kasi ang bawat henerasyon ay binibigyan ng pagkakataon na makita ang kanilang pagiging makasarili, magpakababa, at magsisi sa harap ng Diyos na mapagbigay at mabuti. At ang kabutihan ng Diyos ang magsasara sa kwento pagdating ng araw ng Panginoon. Humugod si Pedro mula sa tula ng propetang si Isaias at Zephanias na naglarawan sa araw ng paghuhukom ng Diyos na parang apoy na tumutupok. Sinabi ni Pedro, lilipas ang kalangitan at tutunawin ng apoy ang stoicheia. Ito ang salitang Greek na maaaring tumutukoy sa mga elemento na ang ibig sabihin ay pagtunaw sa material na nilikha. O mas malamang, tumutukoy ito sa mga bagay sa kalangitan. Sa madaling salita, ang mga bituin. Iyon ang kahulugan ng salitang ito sa Isaias Kabanata 34, kung saan ito kinuha ni Pedro. Sa kasong ito, ang salita ay paglalarawan tungkol sa langit na parang kurtina na natanggal sa harap ng Diyos na nakakakita sa lahat. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni Pedro na ang araw ng Panginoon ang magpapakita kung ano talaga ang mundo at ang lahat ng mga ginagawa nito. Ang pinakalayunin ng nakakatupok na hustisya ng Diyos ay hindi para wasakin ang lahat ng material na nilikha, kundi ito ay para ipakita ang kasamaan at kawalan ng katarungan at alisin ito, para lumitaw ang isang bagong langit at lupa na puno ng katwiran at pag-ibig ng Diyos at mga taong kumikilala at nagmamahal sa Diyos at sa kanilang kapwa tulad ng pagmamahal sa kanilang sarili. Dito nagtapos si Pedro. Sinabi niya na ito ang totoong pag-asa ng mga Kristiyano na pinahayag ni Jesus at ng lahat ng apostol, kasama na si Pablo, na madalas ay mahirap intindihin ang mga sinulat kung aalisin ng mga ito sa tunay nilang konteksto. Pero pareho ang lahat ng sinasabi ng mga apostol. At dito nagtapos ang huling mensahe ni Pedro para sa mga Kristiyano. Matindi talaga ang tono ng ikalawang Pedro. Nagmumula ang kanyang sigasig sa isang matatag na paniniwala na mahal ng Diyos ang mundong ito at gusto niya itong iligtas sa tulong ni Jesus. Kaya ibig sabihin, kailangang harapin at talunin ng pag-ibig ng Diyos ang kasalanan at kawalan ng katarungan na sumisira sa minamahal ng mundo. At sa itinakdang panahon ng Diyos, gagawin niya ito. Magbubukas ng bagong kinabukasan para sa lahat ng tao at sa buong nilikha. Kaya ang ikalawang Pedro ay may malawak at malalim na pangitain at pag-asa para sa buong mundo.
At hinahamon tayo na pag-aralan natin ang ating pang-araw-araw na buhay. Tungkol dyan, ang ikalawang sulat ni Pedro. Hello. Magandang umaga po sa lahat. Ay, hapon pala. So, gising-gising na po tayo. Ang susunod na mag-report ay from Group 1 sa pamumuno ni Sister Ninya. At ang aming i-report ay John, 1 John hanggang 3rd hanggang Revelation na po. So, patapos na po tayo sa ating pagtalakay sa ating book report sa buong New Testament. So ang i-report ko ay patungkol sa 1 John, 1st hanggang 3rd John. So, sabi dito, traditional na inuugnay ang tatlong sulat sa Apostol Juan na son of CBD, kilala bilang John the Apostle o John the Evangelist. Sa loob ng tekstong Juan naman, 2nd John and 3rd John, tinutukoy ang author bilang the elder. So, hindi nila na tutukoy talaga kung sino ang sumulat nito. At may debate daw ang mga dalubhasa, ang ilan na naniniwalang parehong Juan ang sumulat sa tatlong epistola at ebanghelyo base sa pagkakatulad at estilo ng pagkakasulat. So ang 1 John, ang tema nito ay ang pagkakaroon ng tunay na biyaya at pagkakaisa sa Diyos, paglakad sa liwanag, pag-ibig at katiyakang buhay, buhay na walang hanggan. So, sa unang John, merong 6 akong naisulat na nilalaman nito. Ang una ay si Jesus bilang salita ng buhay. Sinabi sa 1 John na nakita at nahawakan niya mismo si Jesus. Kaya ito ay mayroong pag-anyaya o pagsama patungo sa Diyos. Pangalawa naman ay ang paglakad sa liwanag. Ang Diyos ay liwanag at ang mananampalataya dapat magliwanag din ang buhay, no? Ang buhay, hindi ang bahay. Magliwanag din daw ang buhay at hindi nagtatago sa kasalanan. Ang pangatlo, pag-amin at pagpatawad. Sa pag-amin ng kasalanan, pinaparating ang katapatan ng Diyos para maglinis ng ating mga kasalanan. So sa pang-apat, pagsunod at pag-ibig. Ang pagkikilala daw sa Diyos ay nakikita sa pagsunod sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Sa panglima namang bahagi sa buod ng sulat ni Juan, sa unang Juan na sulat, ay mayroong babala patungkol sa mga huwad na guro. So, tayo as Kristiyano, tayo ay responsibility natin ang bantayan yung ating mismong pananampalataya. At dapat yung ating paniniwala o pananampalataya sa Diyos ay hindi nagbabago kung ano ang sinabi doon sa Bible. Kaya ito ay sinulat ni Juan na kung anong tinuro ko sa inyo, dapat yun lang din ang susundin ninyo. At ang pang-anim ay ang katiyakan sa buhay na walang hanggan. Ang sulat ay nagbahagi ng kumpiyansa sa mga mananampalataya na sila ay mayroon ng buhay na walang hanggan. So maliwanag na hindi lang magkakaroon pa lang, kundi once na sumampalataya ka kay Kristo, meron ka ng buhay na walang hanggan. So yun yung binigyang katiyakan ni Juan doon sa kanyang sulat, sa unang sulat. No,
No, so ang layunin ng sulat na ito ay upang patatagin ang kagalakan, iwasan ang patuloy na pagsuway sa Diyos, kumbinsihin ang may alam na sila ang anak ng Diyos, itaguyod ang katotohanan at bigyang katiyakan sa buhay na walang hanggan. So yun yung buod ng unang sulat ni Juan. Sa pangalawa naman, sabi dito, ang tema nito ay katotohanan, pag-ibig at paghiwalay sa mga huwad na guro. Ang nilalaman nito, sinulat ang pangalawang Juan sa isang ginang at mga anak. So marahil, sabi dito, marahil isang simbahan, isang matandang babae at kanyang kongregasyon. Nagpapahayag ito ng pagmamahal sa katotohanan, hinihikayat ang mga mananampalataya na magpatuloy sa pagsunod kay Kristo Jesus. Kasunod naman ay maging mapagbantay tayo sa mga huwad na guro, no, na nagpapahayag na hindi tunay na nagkatawang tao si Kristo. No? So, alam mo, pag binasa mo yung John, sa 2 John, meron akong nabasa doon na sinabi doon sa bandang 10 na kahit sa pagpapatuloy sa mga taong hindi, kumbaga, ang tinuturo ay taliwas doon sa tinuturo patungkol kay Kristo, dapat daw, wag natin silang patuloyin. Kasi ang pag pinatuloy daw natin sila at in-entertain natin sila, para daw tayong nakikiisa sa kanilang maling katuruan. So sa atin naman, bilang ngayong henerasyon na ito, siguro, reminders na lang din sa bawat isa sa atin, na maging maingat din tayo sa ating mga pinapakinggan sa social media. No? Though meron pa tayong mga na-experience ngayon na literal na kumakatok sa ating mga bahay, pero 24/7 na po ang kalaban na nais mag-penetrate sa ating buhay. Ito ay sa pamamagitan ng social media. So tayo, nawa ay maging responsable din tayo sa ating mga pinapakinggan. Baka mamaya meron na palang ibang doktrina ang binabahagi ng tao na yon. Tapos sinishare din natin sa social media. So ito ay itong ano na ito ay nag-remind din, hindi lang sa akin kundi sa inyo din nawa, na maging responsable din tayo sa ating mga pinapanood, sa ating mga sinishare, kung ito ba ay patungkol pa kay Kristo ang kanilang paniniwala. So ang layunin ng John, 2 John ay upang yun na nga, paalalahanan ng mga mananampalataya na magpatuloy sa pagmamahal, katotohanan, at huwag matapilok sa mga huwad na nagtuturo daw ng hindi patungkol kay Kristo. No, so ang tinutukoy nito ay yung mga antichrist na. Sa 3 John, so maikli na lang ito, ang nilalaman ng 3 John ay patungkol naman sa pagiging maasikaso o yung hospitality ni Gayo, no? So pinarangalan sa sulat na ito ay pinarangalan si Gayo na sa kanyang pagiging maasikaso doon sa mga taong nagtuturo about kay Kristo, patungkol kay Kristo. So pinupuri dahil sa kanyang tapat na pagtanggap at suporta sa mga missionaries. Ito ang nag-uugnay sa paglakad sa katotohanan. Pangalawa naman ay patungkol naman sa gitnang bahagi ng sulat sa 3 John ay patungkol naman sa sinasabi ditong kontrabheda, no? Kay anong tawag nito, Diotrephes, na instead na tanggapin niya yung sulat, yung ginagawa niya, hindi niya sinasabi. Kasi ang gusto niya ay siya yung magiging elders doon so kahit yung mga magtuturo sana about patungkol kay Kristo, hindi na niya pinapaakyat sapagkat ang nais niya ay siya yung kung ano yung kanyang layunin, ayun na yung masusunod. So nagbabala si John dito na iwasan ninyo yung tao na ito dahil ang kanyang katuruan
At meron siyang ni-refer o binigyang meron siyang binanggit patungkol kay Demetrius naman na itong tao na ito ay nagtatapat. So siya ang pakinggan nyo at sundan ninyo sapagkat siya yung tunay na sumusunod sa Diyos. So ang layunin ng 3rd John ay bigyang diin ang kahalagahan ng madama at practical na pagtulong sa kapwa. No? Ito yung patungkol doon sa hospitality. Mananampalataya, pagpuna sa maling pamumuno, at pagsuporta sa mga nakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. No, so tayo, bilang tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, so tayo dapat alam na natin kung itong tao ba na ito ay patungkol pa ba kay Kristo ang sinusunod. So, reminders itong 3rd John na ito, pero dapat tayo mismo ay alam na kung ang pinapasunod sa iyo ay hindi na naayon sa Bible, medyo umatras ka na ng konti. Kumbaga, kasi hindi naman lahat din ng, kumbaga, merong nagbabala siya dito about sa merong mga ibang layunin, merong ibang agenda. Na yun pala ay sarili na ang nais iangat, hindi na ang patungkol kay Jesus. So yun lamang ang patungkol sa John at panoorin natin ang video. Ang una, pangalawa, at pangatlong sulat ni Juan. Ang unang Juan, sa katunayan, ay hindi alam kung sinong sumulat, pero ang pangalawa at pangatlo ay sinulat ng isang nakatatanda. Ang mga salita at paraan ng pagsusulat ng tatlong ito ay magkakapareho at gaya ng magandang balita ayon kay Juan. Kaya maraming nagsasabi na nanggaling ang lahat ng ito sa alagad na minamahal ni Jesus. Maaaring si Juan na anak ni Zebedeo ito, isa sa 12 apostol, o kaya isa pang Juan na kasama sa pinakaunang mga alagad ni Jesus at kilala bilang Juan na nakatatanda. Kahit sinong Juan ito, matanda na siya at inaalagaan niya ang samahan ng mga Kristiyanong nasa mga tahanan na malamang ay nasa paligid ng lungsod ng sinaunang Efeso. Mula sa mga detalye sa loob ng Ebanghelyo at sa mga sulat na ito, mapapansin na marami sa mga komunidad na ito ay binubuo ng mga Hudyong tagasunod ni Jesus at kamakailan ay nagkaroon sila ng problema na nag-udyok kay Juan para isulat ang mga liham na ito. Nabanggit niya na humiwalay ang isang grupo ng mga tao mula sa mga Kristiyanong komunidad na ito. Hindi na kinilala ng mga taong ito si Jesus bilang Mesiyas ng Israel o ang anak ng Diyos. At pinag-aaway nila ang mga nananatiling tapat sa samahan ng mga Kristiyano. Ang totoo, malinaw na sinagot sa pangalawa at pangatlong Juan ang mga problemang ito. Ang pangalawang Juan ay babala sa isang partikular na iglesia na nakabase sa isang tahanan. May mga taong hindi naniniwala kay Jesus. Tinawag sila ni Juan na mga manloloko. At malamang napupunta sila sa samahan ng mga Kristiyano para makakuha ng katibayan o suporta. Pero hindi sila dapat bigyan ng komunidad ng kahit ano. Ang pangatlong Juan naman ay isinulat para sa isang miyembro ng isa sa mga iglesyang nasa tahanan, si Gayo. Hiniling ng nakatatandang leader na tanggapin niya ang mga tunay na misyonero na paparating na. Kailangan na sabihin ito sa kanya dahil ang leader ng komunidad ng mga Kristiyano, si Diotrepes, ay nakakainis na at tinatanggihan ang mga taong kilala si Juan bilang nakatatandang leader. Kaya makikita natin sa mga sulat na ito ang mga issue at pagtatalo na kailangang harapin ni Juan sa mga Kristiyanong komunidad. At isinulat ang unang Juan para sagutin ang lahat ng ito at pigilan na lumaki pa ang problema. Tinitiyak ng nakatatandang leader sa mga naniniwala pa rin sa Mesiyas na kasama nila ang Diyos hanggat sumusunod sila sa katotohanan. Kaya nakakatulong ang lahat ng ito sa atin para maintindihan ang katangian ng unang Juan na sa katunayan ay hindi isang liham. Mas kagaya ito ng isang patulang sermon na ipinadala sa mga samahan ng mga Kristiyano.
Sinabi ni Juan na hindi bagong impormasyon ang sinasabi niya. Sa katunayan, halos lahat ng mga pangunahing ideya at salita sa unang Juan ay nanggaling mismo sa mga aral ni Jesus na mababasa sa magandang balita ayon kay Juan. Kaya ang layunin ni Juan ay paalalahanan sila at kumbinsihin ang mga Kristiyanong ito na manatiling tapat sa sinasabing pinaniniwalaan nila. Ang patulang katangian ng sermon ni Juan ay talagang napakaganda. Hindi niya binuo ang mga ideya na parang tuwid na linya o lohikal na paraan. Imbes na ganon, gumamit siya ng isang kilalang teknik sa retorika noong unang panahon. Tinatawag itong pagpapalawak. May ilang pangunahing ideya na gustong iparating ni Juan. Tungkol ito sa buhay, katotohanan at pag-ibig. Iikot siya sa mga ideyang ito ng ilang beses at bibigyan niya ang mga ito ng iba't ibang pananaw at diin. Maraming beses siyang gumagamit ng matinding paglalarawan. Nagbanggit din siya ng malaking pagkakaiba sa mga simpleng imahe ng liwanag at kadiliman, pagmamahal at puot, at mabuti at masama. Pero huwag mong balewalain ang pagiging simple ng unang sulat ni Juan. Napakalalim ng sulat na ito. May malinaw na panimula at katapusan ng unang Juan, pero ang daloy ng buong sermon sa pagitan ng dalawang ito ay hindi mahigpit na nakaayon sa karaniwang disenyo ng mga panitikan. Mayroon itong dalawang malaking bahagi. Ang bawat isa ay nagsisimula sa ganitong pangungusap. Ito ang mensahe. Tapos, susundan ito ng paulit-ulit na paglalarawan tungkol sa Diyos. Sa simula, siya ang liwanag. Kasunod nito, ang Diyos ay pag-ibig. At ang lahat ng mga kaisipan sa dalawang bahagi ng ito ay gumagalaw at umiikot pabalik sa dalawang pangunahing ideya. Kaya ang panimula ay halos kagaya ng pambungad ng mga talata ng magandang balita ni Juan. Binabalikan nito ang Genesis Kabanata 1 at mga Kawikaan Kabanata 8. Binanggit ni Juan ang salita ng buhay na kasama ng Diyos sa simula. Para kay Juan, ang salitang Diyos ay tumutukoy sa parehong Ama at Anak na dumating para magbigay ng buhay sa mundo. Kaya ang mga nakakita, nakarinig at nakahawak sa Anak ay tinawag niyang kami. Ang tinutukoy ni Juan ay ang kanyang sarili at ang mga apostol na mga mismong nakasaksi kay Jesus. Kaya ngayon ay may mensahe kami para sa inyo, ang sumunod na henerasyon ng mga tagasunod ni Jesus. At kapag ibinabahagi ng mga apostol ang salita ng buhay sa iba, sila ay nagiging kasama din ng Ama at Anak dahil sa mga apostol. Ang salitang pagsasama dito ay koinonia sa Greek. Ang kahulugan nito ay pakikiisa o pakikibahagi. Kapag naririnig ng mga tao ang mensahe tungkol kay Jesus sa tulong ng mga apostol, inilalagay sila ng mensaheng iyon sa isang tunay na kaugnayan kay Jesus at nagiging totoong kabahagi sa pag-ibig at buhay na nanggagaling sa Diyos. Kaya dumadaloy ito papunta sa unang pangunahing seksyon. Ito ang mensahe. Ang Diyos ay liwanag. Ito ang mensahe ng mga apostol na ang Diyos na ipinakita ni Jesus ay liwanag. Kaya kung gusto ng mga tao na makasama sa mismong buhay ng Diyos sa tulong ni Jesus, kailangan nilang patuloy na lumakad sa liwanag. Talagang napakagandang larawan, pero anong ibig sabihin nito? Para kay Juan, ang ibig sabihin nito ay sundin ang mga utos ni Jesus. Mahirap talaga yon. Kaya kung mabigo ka, ang pag-aalay ng buhay ni Jesus ang magiging kabayaran para sa iyong mga kasalanan. Pagkatapos, tatawagin ka ulit para bumangon at sundin ang mga tinuro ni Jesus. Pero alin sa mga tinuro niya? Ipinapaalala ni Juan sa samahan ng mga Kristiyano ang luma at bagong utos na ibinigay ni Jesus sa mga alagad nung huling hapunan, na magmahalan sila tulad ng pagmamahal niya sa kanila. Ang gumagawa nito ay lumalakad sa liwanag. Ngayon, kung nagliliwanag ang Diyos kay Jesus, ibig sabihin,
matatapos na ang kadiliman ng mundo. At ang mga anak ng Diyos sa oras na ito ay nagtagumpay na sa kasalanan at kamatayan na naghahari sa mundo. Ito ang nagtutulak kay Juan para hamunin ang mga iglesia. Huwag niyong mahalin ang mundo dahil matatapos na rin ito. Ang tinutukoy dito ay ang pagmamataas at sexual na kahalayan. Malamang may kinalaman ang mga isyong ito sa problemang nangyayari sa mga iglesia. Kaya nagbabala si Juan sa mga iglesia tungkol sa mga taong umalis sa mga komunidad at itinatanggi si Jesus bilang ang Mesiyas. Tinawag sila ni Juan na mga kalaban ng Mesiyas at mga manloloko. Pero nagtitiwala siya na ang mga nakakaalam pa rin sa katotohanan tungkol kay Jesus sa katunayan ay ang mga totoong anak ng Diyos at minamahal sila ng Ama. At pinapakita nila na kasama sila sa pamilya ng Diyos kapag ginagawa nila kung ano ang matuwid at minamahal nila ang isa't isa. Hindi gaya ng mga manloloko na dahilan kung bakit may nagagalit, nag-aaway at naghahati-hati. Magtutuloy ito sa pangalawang pangunahing seksyon ng sermon. Ito ang mensahe ng mga apostol, sabi ni Juan. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya dapat magmahalan ang mga anak ng Diyos at iwasan nila ang matinding galit. Huwag nilang gayahin si Cain sa Genesis Kabanata 4, sabi ni Juan. Sa sobrang galit, pinatay niya ang kanyang kapatid. Pero sa mga Kristiyano, na ilalarawan ang pag-ibig sa pag-aalay ng buhay bilang sakripisyo para sa ikabubuti ng iba. Ganon ang ginawa ni Jesus. At kapag nagtiwala ang mga anak ng Diyos sa pagmamahal na yon sa kanila, binabago sila nito. Kaya muling nagbabala si Juan sa mga manloloko. Sa pagkakataong ito, tinawag niya silang mga sinungaling na propeta. Kapag itinatanggi nila si Jesus bilang Mesiyas, sinasabi nilang nagsasalita daw sila para sa Diyos. Pero binili ni Juan na suriing mabuti ang mga espiritu. Sinabi niya na kung may magsasabing nagsasalita para sa Diyos, pero hindi binibigyang diin si Jesus bilang anak ng Diyos na ipinako sa krus, hindi sila nagsasalita para sa Diyos. Itutuon ng mga totoong anak ng Diyos ang kanilang buong buhay kay Jesus na ipinako sa krus at muling nabuhay. Dahil doon natin makikita ang pinapahayag na tunay na puso ng Diyos. Sa krus, nakikita natin ang Diyos na talagang nag-aalay ng sarili at nagmamahal. At ang pag-ibig na yon ang humihikayat sa mga tagasunod ni Jesus na mahalin din ang iba gaya ng pagmamahal niya sa kanila. At kapag nakilala ng mga tao ang Diyos ng pag-ibig, inaalis nito sa kanila ang takot at galit. Bahagi ito ng sinasabi ni Juan tungkol sa pagtatagumpay laban sa mundo. Kapag nalaman mong mahal na mahal ka ng Diyos na sobrang nagmamalasakit siya sa iyo sa kabila ng iyong malalim na mga kapintasan at kabiguan, ang pag-ibig na yon ang magpapatatag sa iyong buong buhay. Ang pag-ibig na ito ay nararanasan kung nagtitiwala ka kay Jesus na ipinako sa krus. Nagmumula din ito sa pagtitiwala sa patotoo ng Diyos tungkol kay Jesus na binigay ng Espiritu. Pagtitiwala ito sa mensahe tungkol kay Jesus na pinapahayag ng mga apostol. At kapag nasakop ka ng pag-ibig ng Diyos, binubuksan nito ang buhay na walang hanggan. Isa itong buhay na puno ng presensya, buhay at pag-ibig ng Diyos. Nagsisimula na ito ngayon at nagpapatuloy hanggang sa walang hanggan. Dadalhin nito si Juan sa pinakapunto o katapusan ng kanyang sermon. Sinabi niya, alam natin na dumating ang anak ng Diyos para malaman natin kung sino ang totoo. At tayo ay nasa katotohanan. Tayo ay nasa kanyang anak, si Jesus na Mesiyas. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ngayon, kung nalilito ka pagkatapos mong marinig ang pangungusap na iyon at iniisip mo, teka, sino yung katotohanan? Sino yung nagbibigay ng tunay na buhay? Si Jesus ba o ang Diyos? At ang sagot ni Juan ay, syempre, oo. Walang ibang Diyos na kilala ni Juan maliban kay Jesus. At nang nakilala niya at ng iba pang mga apostol si Jesus,
nalaman nila na sobrang mahal na mahal tayo ng Diyos at gustong-gusto niya tayong makasama kahit maraming beses tayong magkamali. Talagang nakakagulat ang Diyos na ito. Hindi mo talaga aasahan na ang huling bili ni Juan para sa atin ay lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, labanan ang tukso na gawin ang nakakamanghang Diyos na ito ayon sa sarili nating larawan. Ang makilala si Jesus ay katumbas ng pagkakilala sa Diyos ng pag-ibig na malikhain, nagbibigay ng buhay at may malalim na malasakit sa iba. Para kay Juan, ito ang nag-iisang tunay na Diyos. At yan ang mensahe ng mga sulat ni Juan. Ayan. Sige po, isang malakas na palakpak nga para sa Panginoon. Ayan. Nagulat yung iba. Ay, nagising bigla. Sorry po. Ayan, nakalima tayo ngayon. Ano po? Marami din. Anong naalala ninyo? Hebrew, Santiago. Okay, anyway, ang advantage po sa panahon natin ngayon, of course, audio, visual, nandyan na. Reviewin na lang po ulit, panoorin ng panoorin. Nasa YouTube naman po yan. So yung report na instead na minsan marami pang masasabi, yan na mismo. Yan na mismo ang pinaka-reporter natin at napakalaking bagay po niyan dahil talagang nilatag na lahat doon. So paulit-ulit na panoorin hanggang sa tuluyang ma-absorb ng ating espiritu. And we hope and pray na sa bawat isa sa atin mga estudyante ay patuloy na magkaroon ng uhaw o gutom sa knowledge po ng kanyang salita. Amen? Hindi lang po ito head knowledge, kundi ito po ay talagang bubukal po sa mga puso natin na yung pagkaunawa para ho ating maibahagi sa ibang mga hindi pa po nakakaintindi. Amen. So, tapos na ho tayo at tayo ay tumayo at sa susunod na Sunday ipagpatuloy natin or sa next schedule po. At tapusin lang natin itong buong New Testament na books review or tawag nito, yun nga, book review na ito. At panibagong discussion na naman po. Maghihintay tayo kay Pastor kung ano yung next na pag-aaralan natin bilang mga estudyante. Sige po, tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Panginoon Diyos, salamat ng marami sa inyo pong biyaya, sa inyo pong salita na ito ay buhay, ito ay walang kupas. Patuloy po itong nagpapahayag. Ito po ay merong internal relevance na tinatawag sapagkat mula noon hanggang sa pagbalik mo, ang iyong salita ay manatili at ito mismo ang gagamitin mo, Panginoon, sa judgment ng pagdating ng araw. But Lord, we thank you sapagkat kami na yung mga anak ay tinuruan mo at itong kapahayagan na ito ay hindi ho naging lihim. Kaya hayaan nyo nga po na patuloy naming i-desire, nasain, Lord God, na matuto pa ng patuloy at magkaroon po ng malaking puwang sa burden sa aming mga puso na ito ay aming pang matutunan pa, Panginoon, upang magamit po kami na hindi ho kami nahihiya, na hindi natatakot o nag-aalangan sapagkat kami ay puspos ng iyong karunungan at ng iyong banal na espiritu. Pagpapalain niyo pa ang bawat isa sa amin pansamantalang paghiwa-hiwalay, baon namin ang iyong kagalakan, ang kasaganahan ng iyong kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, ito ay aming dalangin. Amen. 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 God bless us all. Ililigpit po ang mga upuan, pasuyo po. Ayan, para ang mga maglilinis, hindi na po mahihirapan.